yung pulso at saka hininga. Okay. Yun lang. Makakalimutan mo yun. Unlike ituro ko sa'yo kung bakit mo kailangang i-check ang pulso at hininga. Naintindihan? So, sabi ko nga pag may tanong, magtanong sa akin kasi ako lang ang makakasagot linya. Ha? Kasi ako yung nagtuturo sa oras na to. Naintindihan? Alright. So, let's move on. Okay. So, sa una, okay? Pag nagsi-CPR tayo, ano yung pinakaunang dapat gawin? Kunwari, nakakita tayo na hindi matay. Dumadaan na mo. Ayan, hindi matay. Ano gagawin ko muna? Yung pulso. I-check mo May pulso. kung gwapo. Or maganda. Ano bang nito? Vital statistics nito. ano i-check natin? Okay. I-check muna yung area. Okay? Kung yun ba ay ligtas para sa'yo. Okay? Baka naman kasi nag-CPR ka. Okay? Magaling ka mag-CPR. Nakakita ka ngayon, pinaril. Mawawalan ko na pulso, mawawalan ko na hininga. Tama. Pasok siya sa kailangan niya na CPR. Ikaw naman ngayon, nagmagaling ka. Ay, alam ko yan. Alam ko yan. 1, 2, 3, 4. Ikaw doon, Andiyan pa pala yung killer. Ang gago kaya, pinapatay ko nga yan, binubuhay ko naman. Ikaw din, binaril. Naintindihan. Yun po ay mga birong example ko lamang. Pero gusto ko lang iparating sa inyo na siguraduhin nyo muna kayo ay ligtas. Nagkaroon ng aksidente. Nakita mo, tumurupin o tumilapo ng isa. Uy, walang hininga, walang pulso. 1, 2, 3, 4. Nasa gitna ka pala ng kalye. May dumaan na dump truck, hindi kayo napansin. patay ka rin. Kamusta? Di ba? Okay. So, katulad ng sinabi ko kanina, kapag hindi favorable ang paligid, anong gagawin? Ilipat. Hindi ka muna dito, anak. Ay, pinatay dito. Ilipat muna, ha? Ilipat ang pasyente sa mas maligtas na lugar. Number 1. Okay? So, tingnan muna kung ligtas ka. Okay? Pangalawa, nakita mo na, ligtas ako kunwari. Ano yung susunod kong gagawin? Check na ba agad ng pulso o hininga? Hello, 1, 2, 3. May ala ka. Ano? Tatanungin lang siya kung, are you okay, sir? Ganun ba? Sabi nila mga tatanungin ko, are you okay, sir? Ang sweet pa na sir, are you okay, sir? Yung pogi. Anong naman na step? Okay, tap the shoulder. At saka dapat malakas. Okay? Hey sir, are you okay? O Tagalog, sir, ayos ka lang ba? Sir, ano nangyari sa'yo? Sir! Ewan ko na lang pag talagang hindi ba yan pinagsasampal na. Okay? Pero biro lang po yan ha, kumbaga itak mabuti. Okay? Baka naman kasi mag-check kayo ng ng malay niya. Sir, okay ka lang ba, sir? Sabihin sa'yo na, natutulog yung tao eh. Tulog. Ha? Medyo lakasan para malaman. Okay, so kunwari, walang malay ang pasyente o biktima. Ano nang susunod na gagawin? Mag-utos po ng tatawag. Tatawag na sa tulong. Hindi po mag-utos po kung halimbawa po may mga tao, mag-utos na po ng tatawag sa inyo. Mag-utos ng tatawag. Hoy. Ikaw. Guwapo. Pogi. Sige na. Pogi, tawag ka ng tulong? Tulong agad? Baka pagdating ng bumbero, lasing lang pala to. Correct. I-check nyo muna yung pulso at hininga. Kung talaga ba siya ay emergency situation. Ngayon, punta tayo sa punto. Paano yung tamang pag-check ng pulso at ng hininga ng isang taong walang malay? Okay? So, tingnan mabuti.
2 fingers, okay, ilalagay sa carotid pulse. Carotid pulse ang tawag po dito. Bakit kaya dito sa pulso sa leeg? Mas madaling mahawan at mahawakan? Dahil dyan ang pinakamalaking ugat. Di ka totoo, di ka sure, sir. May mas malaki ugat pa dyan. Bumipintik-pintik din yun. Hindi lang po yung pinakamalakas. Ano? Malapit sa puso? Okay. Para sa kaalaman po ng lahat, meron tayong tinatawag na brachial pulse. Okay? Yan, mga pulso. Meron yan mga pulso. Carotid pulse. Okay? Meron tayong popliteal pulse. Popliteal. At meron tayong pulso sa singit. Inguinal pulse. Ang tanong, bakit hindi pwede doon? Huwag naman. At yun din yung gusto kong malaman sa mga gumawa ng step ng CPR. Doon na lang sana. Lalo na pagbabahay. Tapos crush na crush mo pa. Eh, may pulso din naman doon eh. Di ba? Kaya naman, ano ba naman yung igat mo sa singit? Di ba? 1, 2, 3. Pwede naman, di ba? Malapit sa Hindi ko alam, bakit dito pa sa leeg? Biro lang. Okay? So, meron po tayong pulso sa singit. Totoo po yun. At meron po tayong pulso sa paa. Okay? Hindi po sa balikat. Wala po tayong pulso sa balikat. Ito po yun sa leeg, carotid pulse. Pero ang tama pong dahilan kung bakit sa leeg para hindi nyo makalimutan. Kasi nga, sa leeg ang may pinakamalakas na pintig ng pulso. Carotid pulse po ang tawag. Naintindihan? So, ang gawin, yung dalawang daliri, ilagay sa leeg. Saan dapat ilagay? Dito o dito? Malapit sa'yo or malayo sa'yo? Malapit. Malapit. Bakit? Malapit eh. Pinagpalit sa malayo. Ano? Malayo, malapit? Bakit nga malapit? Para maaluan. Para hindi raw manirapan ng katawan. Bibigyan ko po yung tamang idea. Para po sa mga nandyan sa area na yan, anong pinagkaiba ng pag-check ko ng pulso? Pag dito, pero tingnan nyo, pag ganito yung pag-check ko, ano sa tingin nyo ang pwede nyo akalain na ginagawa ko sa biktima? Ha? sinasamantala. Anong pwede nyo akalain na ginagawa ko sa biktima? Tingnan nyo kasi kapag. Ha? Hinaharas? Ano pa? Pinapakaramdaman. Nananaching? Ano pa? Dadagdanan. Dadagdanan. Nadadaganan? Ano pa? Correct. Sa area nyo kasi, ng mga nandiyan, pwede nyo akalain, for example, nag-video kayo sa akin, na parang sinasakal ko ang pasyente. Tama ba? Pero kung dito yan, nasa ligtas ako. Naintindihan? Malinaw? Kaya dapat nag-check ng pulso, malapit sa'yo. Okay? Paano naman ngayon mag-check ng hininga? Tenga? Sa dibdib? Sa bibig po ay tatapakan. Sa bibig? Sa ilong. At tenga? Amuyin ang... Wow, Toothbrush ba ito? So, ang tama po, okay, head tilt chin lift maneuver or ibig sabihin, itingala ang biktima. Tapos, gamitin ang dalawang daliri para ilagay sa leeg. Itapat ang tenga sa bibig at pakinggan kung may lumalabas na hangin at pakiramdaman. Saan ka naman dapat nakatingin? Okay? Pagbabae ang biktima sa cleavage. Okay? So, itapat yung tenga sa bibig, tumingin sa cleavage. Ha? Oo nga. Pagkakataon mo na yun. Biro lang po. Tumingin po sa dibdib. Totoo po yun. Bakit? Ang titignan niyo po doon ay rise and fall of the chest. Ano po ibig sabihin nun? Ang pag-angat at pagbaba ng
dibdib. Pag umaangat at bumababa, ano ibig sabihin? Ay nga. May hininga. Kailangan ba niya ng CPR? Hindi. Hindi. Oh. Di ba? Kaya totoo po yun. Itingala ang pasyente, itapat ang tenga, tignan ng dibdib at bumilang ng 10 segundo. Ganito po yung tamang pagbilang. 1, 1,001, 1, 1,002. Bakit may 1,000 pa? Correct. Yun yung saktong interval ng pagpalo ng 1 segundo. Bakit? Pag walang 1,000, pwede to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gusto po, sa tingin mo ba, napakinggan mong mabuti kung may hininga yan o pulso? Ha? Hindi, di ba? Kaya ang ganama po dyan, itingala, 1, 1,001, 1, 1,002, 1, 1,003, 1, 1,004, 1, 1,005, 1, 1,006, 1, 1,007, 1, 1,008, 1, 1,009, 1, 1,010. Okay? Walang pag-angat ng dibdib, wala kang naririnig na hangin, wala kang nararamdaman na hangin. Ibig sabihin, wala siyang hininga. Wala kang nararamdaman na pulso, ibig sabihin, wala siya or hindi tumitibok ang kanyang puso. Kailangan ba niya ng CPR? Yes. Okay. Naintindihan? Yes, sir. Naintindihan, nakasunod pa. O ngayon, balik tayo sa una. Nakita mo na, ligtas ang lugar, tinanong mo na siya, Sir, ayos ka lang ba? Hindi sumagot. Chinek mo na siya. Oh, hello. 1, 2, mic test. 1, 2, 3, 4, 10. Okay? Walang puso, walang hininga. Ano nang kasunod na gagawin? Pump na ba agad? Correct. Doon pa lang tatawag. Bakit doon pa lang tatawag ng tulong? Ha? Bakit doon ka pa lang tatawag ng tulong? Correct. Yun. Ayun yung tamang sagot, sinabi ni Sir. Kasi sure ka na emergency siya. Kasi nga, natignan mo na wala siyang pulso at wala siyang hininga. Naintindihan? So, ganun paano naman tumawag ng tulong? Yun yung sinasabi niyo kanina, ma'am. Okay? Na mag-utos ka sa isa sa nakapaligid na tumawag ng tulong, pero dapat specific na tao. Ano ibig sabihin? Ma'am, na may kulay dilaw na na maraming mga alahas, bracelet, kwintas, 18 karat gold with diamonds. Ayan. Tawag ka ng tulong. Bakit kailangan na specific? Bakit? Para sigurado. Kasi alam nyo, kadalasan ang nangyayari. 1, 2, 3, 4, 1,000, 10. Tawag po kayo ng tulong. Tapos, 1, 2, 3. Akala kayo ng isa, tumawag na yung isa. Akala kayo ng isa, tumawag naman na isa. Kailan pa dadating ang bumbero? Kami, nagpapalaki lang kami ng chat sa istasyon. Walang tawag nagpapalaki lang kami ng chat sa istasyon. Walang tumatawag Di ba? Kaya nga sabi po namin, importante na mauna muna yung tawag bago video. Tawag muna, ha? Naintindihan po. Ngayon, kaya ka naman nagsasabi na, si Sir na may bigote, mga 122 pieces na bigote. Tawag po kayo ng tulong. Ha? At least, alam mo na ikaw pala yung tinutukoy. Nabilang niya, Buti pa siya, alam niya yung bilang ng bigote ko. Ha? Pero nakukuha niya yung punto ko. Gusto ko lang maging masaya tayo. Pero nakukuha niya yung punto ko. Kailangan specific para siguradong may tumawag. Hindi yung sasabihin sa dulo, akala ko po tumawag na po siya. Hindi, akala ko siya tumawag. Wala pa. Deadpool na. Naintindihan? O yung babae po may langaw sa Kidding. Biro lang. Narinig ko lang kay Angel yun. Si Angel talaga nagsabi. Ganun po tumawag na ng tulong. Ngayon, pagka tawag ng tulong, CPR na ba agad? 1, 2, 3, 4, 5. Next step. Tawag. CPR na ba agad? Ano yung susunod na gagawin? Ano po yung susunod na gagawin? Ha?
Oh, sure daw. Hindi po. Ang susunod na gagawin nyo, magpakilala kayo. Lalo na kung may kamag-anak ng biktima doon at mga bystander. Okay? Magpakilala kayo. Hello po, ako po si FO1 na Ilungaw. Isa po ako sa Bureau of Fire Protection. Train po ako magbigay ng CPR or first aid. Bakit mo kailangan magpakilala? Kasi baka... Ha? Kasi baka... Baka hindi marunong? Correct. Okay, number one, to gain the confidence ng relatives. Okay? Or ng mga kamag-anak or ng mga taong nakapaligid. Pangalawa, para malaman nila na ikaw, alam mo pala yung ginagawa mo. Naintindihan? So, importante yun. Pangatlo, hindi mo mabibreach yung tinatawag na person's privacy. Kasi, ginawa mo yun, humingi ka muna ng pahintulot. Okay? So, for example, si mamang kamag-anak ng pasyente, nawala ng himalay. Okay? Chinek ko. Walang pulso, walang hininga. Pwede po matutulungan. Ako po si FO1 na yung train po ako at CPR. Sa tingin ko ba papayag siya? Papayag siya? Okay. Pero kung hindi ako magpakilala, basta tulungan ko na lang to. Ayun siya kamag-anak, asawa niya to. Ano sa tingin yung iisipin niya? Alam mo kaya kung ginagawa nito? Sino ba to? Diba? Okay? Naintindihan po? Ngayon, paano kung ikaw lang mag-isa at pasyente? Nadaanan mo siya. Siya lang mag-isa. Hindi ka naririnig. Magpapaalam ka pa rin ba? Hindi na po. Ha? Hindi na. Sagot. Hindi na. Hindi na? Hindi na. Diretso CPR na agad? Paalam pa rin? Ay, wala kang malay eh. Correct. So to be safe, to be sure, magpaalam pa rin. Kasi pwedeng unconsciously, okay, naririnig pala yun ng biktima o ng pasyente. Or medyo may malayo, at least may makarinig man lang sa'yo na nagpaalam ka bago mo siya salatin o galawin. Naintindihan? So proceed na tayo. O nakapagpaalam ka na, tumawag na, pumayag na. This time, magbibigay na tayo ng chest compression o itong pam-pam-pam. Okay? Naituro ko na kung paano mag-check. Okay? Gusto ko palang bigyan ng tiid, bakit kailangang itingala ang pasyente? Tingnan nyo ako. Kapag ako, ang daanan ko ng hangin, kapag nakadiretso lang ang aking mukha, ito, mababa. Naintindihan? Nakikita? Ito, bababa. Pero kapag ako ay tumingala, ang magiging daanan ko ng hangin ay smooth na. Naintindihan? So, tandaan nyo na importante na bago kayo mag-check ng hininga, tinitingala muna ang pasyente. At i-check, and then 1,001, 1,002, 1,10. Naintindihan? Malinaw? Okay, na-check na. Wala siyang puso, walang hininga. Kailangan mo na mag-CPR, nakapagpaalam ka na. Punta na tayo sa pagpapang. Saan ba dapat ilagay o anong anak kamay ang dapat gamitin? Kanan o kaliwa? Kanan lang nasa ilalim. Paano pag kaliwete ka? Ano yung may malakas? Kung alin yung... Okay, yun ang tama po, ha? Kung ano yung dominant hand mo or mas mataas, mas malakas mong kamay, yun ang nasa ibaba. Kung kaliwete ka, kaliwa ang nasa baba, supportahan ng isang kamay sa taas. Naintindihan? So, yan ang placement ng kamay. Ano din yung dapat ilagay, pakitandaan po, the heel of the palm. Okay? Yung ibaba ng Pulso. palad. Palad. Hindi po yung buong palad, ha? 1, 2, 3, 4. Lusog, ha? Naintindihan? So, ito po yung dapat ilagay. So, ako, kananete ako, okay? Susuportahan ko, okay? Ilalagay ko dyan. Ngayon, saan mo siya dapat itapat? Tapat na? Puso. Asan ba ang puso ng tao? Kaliwa kanan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi alam kung kaliwa o kanan. Sa kaliwa. So kung may sasaksak sa'yo, wait, dito na lang sa kanan para hindi tatama ay puso ko.
Gitna? Gitna? Medyo ano na, medyo, Saan? Saan ba talaga yung puso ng tao? Okay. To be precise po, may mga tao na nasa kanan. Pero mas marami po or mas normal sa mga tao na ang puso nila ay medyo nasa gawing kaliwa. Pero kapag naglagay po tayo ng placing sa ganito, okay, tandaan po na sa dulo ng cyphoid process na tinatawag. Ano yung cyphoid process? Tuntunin nyo yung inyong dibdib. Matigas hanggang sa malambot. Okay? Yan po malambot na yan na yung sumpungan o dugtungan ng inyong ribs. Yan na po yung dugtungan ng inyong ribs. Ito, yung malambot. Yung matigas, dun nyo dapat ilagay yung inyong dulo ng inyong palad. Naintindihan? Okay? So, yon isang technique. Pangalawang technique, pag lalaki ang biktima, pwede nakatapat ng nipple or utong. Totoo po ito ha, no kidding. Kung so katapat ng kanyang nipple o utong sa gitna po nito ha, sa gitna nito, dito. Ayan, utong niya. Laro-laruin nyo muna. Ayan, yung gitna po ng kanyang nipple o utong. Sa lalaki po yun. Kasi alam mo na yung susunod yung itatanong. Pwede po ba sa babae? Bagsak. Bagsak. Oh, ayan na, sinabi na ni Sir. Paano pag bagsak na daw? Yung tipong pwede nang isampay sa likod na gano'n. Eh di, pag yun ang pinagbasihan mo, yung nipple ng babae, CPR ka pala ng CPR, wala sa chat na. So, hindi po siya masyadong applicable sa babae. Ano po? Okay? Mas applicable po siya sa mga may sleek body, yung saktong katawan, hindi maparang matama, hindi rin mapayat, and then sa gitnang parte ng dibdib. Or sabi ko nga, hanapin niyo yung matigas bago lumambot. Then dun sa pinakaulit matigas, cyphoid process, dun po ilagay yung heel of the palm. So, ilagay siya. Okay? Suportahan ng isang kamay. Ngayon, paano naman tayo mag-pump? Ha? Paano tayo mag-pump? Okay, ganito po ang tamang pag-pump ha. So, dapat po ito ay sa totoo lang, dapat nandito siya sa floor. Tapos ako ay nandito. Kumbaga, ako ay nakabuka yung aking legs. Okay, tapos ang balikat ng pasyente ay nasa gitna ng aking mga hita. Okay? So, yan po yung tamang posisyon dito. So, katulad po nito, pag chinek natin yung kanyang hininga at pulso, itingala, pakinggan, gitna ng dibdib, 1,001, 1,002, 1,010. Sinorkat ko lang ha, pero ibig sabihin, 1,010. Walang hininga, walang pulso, nakapagpaalam na tayo, magpapap na tayo. Ilagay ang dulo sa gitna ng nipple, kasi lalaki to. Okay? Suporta ng isang kamay and then mag-pump. Paano mag-pump ngayon? Make sure hindi nagbe-bend yung inyong kamay. Dapat yan ay nakalock. Okay? Matigas dapat. Naintindihan? Okay? And then, paano ang tamang pag-pump? Dapat lulubog siya ng at least 1 o 2 inches. Ano ba Tagalog inches? Bulgada. Ano yung sample ng inches? O yung guhit sa mga daliri nyo? O yan. Most likely 1 inch yan. Ha? So imagine niyo dapat lumubog siya na okay? Ng 1 pulgada. O hanggang 2. Bakit? Imagine niyo yung puso. Di ba pinapatibok natin yung puso? Andito yung puso. Tama? Papap natin. Ngayon, kapag hindi effective o hindi masyado yung napapap, ang nangyayari sa puso, ganyan lang ang tibok. Sa tingin nyo ba, mabubuhay siya? Di ba? Hindi siya nakakatibok mabuti. Unlike na talagang tama yung inyong tibok na
talagang siya ay titibok ng buong-buo. Mas malaki yung chance na mabuhay siya or tumibok siya ng sarili. Naintindihan? Kaya importante yung lalim ng pagdiin. Naintindihan po? Ha? Naintindihan? So, ayan ha. Kung baga, kailangan importante yung lalim ng diin. So, kung ako to, okay, yung aking kanan, susuportahan ko, lalagay ko dyan, and then pump. Ngayon, punta tayo sa bilang. Ang bilang nito ay 30. Paano ka naman magbilang nito? Ganito po ang tamang bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. Nakakalito ba? Ulitin ko ha. Bilang ng 1 to 20, after 20, 1 to 10 naman. Okay, pwede din yun. Pwede mo naman ituloy-tuloy na 21, 22, 23. Kaso, hihingalin ka kasi mahaba na yung word na yon. Kaya siya pinutol na 20, babalik ka ulit sa 1, 2, 3, 4. Pag dumating ka sa 9, ang sasabihin mo, 9 and 1. Ano ibig sabihin ng 1? Yun yung markings mo na yun yung pinakauna mong cycle. Ha? Yun yung pinakauna mong pump na ginawa. Naintindihan? Kaya siya sinasabi ng 20, 1, 2, 9, and 1. Nakuha? Okay. After mag-pump ng 30, bibigyan mo siya ngayon ng hininga. Okay? Bibigyan mo siya ng hininga. Paano ngayon magbigay ng tamang hininga? Idea. Paano? Katulad ng sinabi ko kanina, itingala ang pasyente, pindutin ang ilong. Bakit kailangan pindutin? Para hindi lumabas nun yung ibubuga mo, hangin. Okay, pindutin, hawakan sa baba at tapos bumuga. Okay, bigyan ng hininga. Hindi naman nahihigop ka pa ng Diyos ko naman, huwag ka naman nang humigop, baka bumelo ka pa. Huwag mo kahit hindi lang. Yung normal na hinga lang ang ibigay ko sa kanya. Ngayon po, ibigyan ko to ng punto kung bakit ko pinapakita yung tungkol dyan. Kasi ngayon, hindi na uso yung mga lips to lips. Kaya pakiko ang mga yun. Meron tayong tinitawag na CPR mask. Ganito po siya. Okay? So, ang CPR mask po ay nilalagay dito. Okay? Sa pasyente. Okay? Na gusto mong i-rescue. Kapag may gamit ka lang. Bakit kaya may ganito na? Eh, baka may COVID. Correct. Para maiwasan na yung lips to lips. Bakit? Pwede kasi mahawa ng sakit ang rescuer dun sa lips to lips. Eh di ba ang priority natin sa pagliligtas ng buhay ay sarili, team, at biktima. So kailangan, sigurado tayo hindi tayo mahahawa. Kasi the mere fact na siya ay hinimatay, the mere fact na nawalan siya ng pulso o hininga, ibig sabihin nun, may mali siya. May sakit siya na hindi natin alam, pwedeng nakakahawa. Kaya simula po nung nagka-COVID or lumabas na yung mga communicable disease, meron nang nauso na ganito. Okay? Ang tawag nga po dito ay CPR mask. So, kinakapit po yan. So, paano po siya? Pag nag-bank ka nito, 29 and 1, dito ka nabubuga. Dalawang buga, and then 1, 2, 3, 4, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 2. And then, 1, 2, 3, 4, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, and 3. Hanggang ikaw ay maka-5. Pag nakalima kang gano'n, ang mangyayari doon ay, ang tawag na po doon is 1 cycle. Kasi nakalima ka na 30 na pump at 2 magbibigay ng hangin. Naintindihan po? Malinaw? Nakakasunod ba? Papakita ko naman to, yung binili nyo. Ito po ay tinatawag na resuscitator. Okay? So, itinanggapin po ito sa oxygen tank.
May hose yan, pwede sa oxygen tank. Pwede rin na wala. Ang ginagawa po dito, nilalagay dyan. Kung dalawa kayong rescuer, siya tagahawak dito sa bibig. Okay? Ako nagpapump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. Ano gagawin niya? Dalawang pump. 1, 2, 3, 4, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 3. Kuha? Malinaw? So, yun po yung gamit ng mga ganito. Resuscitator. Bakit? Hindi na tayo nakaka-lips to lips. Sayang. Sorry. Sayang. Kay chicks. Sayang. Yun na sana eh. Doon man lang makakahalik kay crush, tapos inalis pa. Yung sa singit nga kanina, ayaw pang pagbigyan yung sa singit. Tapos ito, inalis naman. So, paano gagawin natin? Naintindihan po? Hindi ka ng dalawang hininga. Itingala, pindutin ang butas ng ilong, tapos ugahan, tanggalin ang pagkakaipit. Okay? Naintindihan? Ngayon, pagkabigay mo ng dalawang hangin, tatandaan nyo, titingnan nyo po kung bumabalik yung hangin sa tenga. Okay? Titingnan din kung pumasok ba sa dibdib yung hangin. Anong mangyayari sa dibdib? Tataas. Ibig sabihin ng pumasok, ibig sabihin, tama yung buga mo. Baka naman buga ka ng buga, hindi naman pala pumapasok kasi may nakabara. Anong gagawin? Pagka kaya mong makita yung bara, lukutin or kuhanin. Ang tawag po doon, finger sweep. Okay? So, tanggalin. Naintindihan? Malinaw? So, katulad yan, pang-limang cycle, ay pang-isang cycle na. Pang-lima na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 5. Dalawang buga. Tapos, nakinig. Okay. Ngayon, ano na susunod na gagawin? Nakapag-CPR na tayo. Di ba? Una, tinignan natin kung mayroon siyang pulso o hininga. Wala siyang pulso o hininga. Ang ginawa natin, binigyan natin siya ng hininga at saka ng pulso. Ano nang gagawin natin susunod? Ha? Tatagilid mo na agad? Isip-isip. Ano nang gagawin natin? Baka dumating na rescue. Baka daw dumating na yung rescuer. Paano pag wala pa? Iiling. Hindi na, wala na. Ha? Pag umiling na. Gagawin ulit. Kung responsive na siya. Okay. Montik na? Ano? Ulitin ko ha yung tanong ko. Correct. Bakit natin pupulsuan? Kung umiling. Kung nagre-response na siya. Pero ano yung pinakatamang dahilan? Bakit natin i-check ulit yung kanyang pulso at hininga? Kung stable na on, kung? Correct. Very precise answer. Yun yung hinahanap ko. Kung effective ba yung ginawa natin na pagpapap at saka pagbuga. Okay? So, tandaan nyo yung step na yun, ha? For example, nakita natin, mabilis lang. Nakita natin, wala siyang pulso, walang hininga. Nag-pump tayo, nagbigay tayo ng hangin. Ang next natin gagawin, i-check ulit natin kung yung ginawa ba natin ay effective. Okay? So, ano ang gagawin natin? Babalik na naman tayo sa step na mag-check ng pulso at hininga. Paano yung tamang pag-check no? Tingala, gamitin ang dalawang daliri, pakinggan, bumilang na, ilan? Ilan? 10. Okay, 1,001, 1,002, 1,010. This time, wala pa rin siyang pulso at walang hininga. Anong gagawin? Ulitin. Anong gagawin? Pump ulit. CPR ulit. Balik ka na naman sa 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1.
And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 2. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang maka 5. Pag naka-5 ka ulit, ano na naman gagawin mo? Check ulit, check. Check ulit? May meron ng na-revive na po. Check ulit? Opo. Eh, naka-check ka na kanina yun. Siyempre, ako Correct. Tinitingnan ko lang kung nag-gets yung gist. Okay? Check ulit. Kasi titignan mo kung effective ba yung pangalawang CPR pinigino. Ngayon, chinek mo ulit. Okay? 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,010. This time, meron na siyang pulso, may hininga na. Ano na ang gagawin natin? Doon pa lang, itatagilid. Naintindihan? O doon pa lang natin siya ilalagay sa tinatawag na recovery position. Naintindihan? Okay. Sinong pwede sige, na. Okay. Paano yung tamang recovery position? So, ganito po siya, ha? Malakas pa to. Oh, di ba yung sabi ko kanina, nakaganito ako, nakabuka, sa katapat ng balikan ng pasyente, para ititingala ko siya. Ako toothbrush ka ba? Okay. Nag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. Buka na kami. Hanggang mga 5. O, pag 5 na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 5. Dalawa. Ngayon, ano na gagawin ko? Mag-check, di ba? Nag-check. 1,001, 1,002, 1,003, 1,010. Kanina, malakas pa. This time, meron na siyang pulso at meron na siyang hininga. Ilalagay na natin siya sa recovery position. So, una, taas ang kamay. Luwagay-way. Wala. Biro lang yan. Taas ang kamay. Ilagay lang. Okay, dito. Eto. Ilagay. Ako nga. Ako nauna ka pala. Desisyon din. Yan. Ganyan siya. Okay? Hawakan sa puwet. Lalo na pag babae. Pisil-pisilin ng puwet. Kung kayang lamasin, sige. Okay, joke lang. So, hawakan sa puwet. Hawakan sa balikat. Okay, bilang na 1 to 1,000. Pag naka 1,000 ka na, tsaka mo palang itatagilid. Ha? 1 to 1,000 ha? Dami naman. Diyos ko po, parang nakikita ko may naniniwala pa kung sisinabi ng 1 to 1,000. So wala. Gusto mo pa, wala eh. Okay, so wala akong 1 to 1,000. Itagilid ang pasyente. Bakit natin tinatagilid ang pasyente or recovery position na pinatawag? Para? Maalwang na nga, ano pa? Okay, pag sumusuka siya, lumabas yung suka. Bakit? Pag nakain niya kung naparahan ulit yung kanyang lalamunan ng suka, ano mangyayari? Wala ng pulso. Wala ng hininga. Ano na naman gagawin mo? So, CPR ka ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naintindihan? Ha? Naintindihan? Kaso may suka na. Sipsipin mo na rin yung laban na yan. Okay? Naintindihan mo? Yes. Okay, kaya siya tinatagilid para hindi siya mabilaukan ng kahit anong suka niya at makahinga siya mabuti para hindi ka na umulit. Pero for example, ayan, tinagilid mo na siya. Umuubo na si pasyente. Okay lang yan. Tatanga-tanga kasi dahil ka sa susunod na hindi kayo natake sa puso. Ganon, ha? Ayan. Ngayon, bigla na namang hindi matay si pasyente. Bigla na namang hindi na naman sumagot. Ayoko sana eh. Napamahal na sa akin ito eh. Okay, bigla na naman hindi matay. Ano nang gagawin mo? CPR na agad? Correct. I-check mo muna kung talaga ba siyang walang pulso at hininga. Okay? Naintindihan? Pag walang pulso, walang hininga, ano gagawin mo? CPR ulit. Buha na. Kahit ikot-ikutin ko kayo mamaya, naintindihan na.
Thank you, thank you. Para naman. Ano? CCTR pa rin. Bakit? Yung tubig po kasi Kusang lalabas yung tubig. Papaliwanag ko po kung bakit. Okay? Ngayon po, papaliwanag ko, bakit, di ba unang sinabi ko sa inyo, basta walang pulso, walang hininga, kahit anong nangyari, CPR ang kailangan. Ang isang tao po nalunod na puno ng tubig yung baga at tiyan. Ngayon po, ang nasa isip mo kasi nun, lalabas yung tubig, or nasa loob, tapos bang ka ng bang. Okay, magkakaroon po ng tinatawag na thoracic pressure or pressure sa baga na kung saan mailalabas niya yung tubig na nandoon dahil sa ginagawa mong pagbaba. Kaya nga dapat talaga sa mga taong nalulunod, ang ginagawa po ay CPR at hindi po tinataktak. Diyos ko, nakakita mo, hindi ko na-save yung video na yun eh. Pero nakakita mo bata, namatay siya kasi hindi walang marunong mag-CPR. Hinawakan sa paa, nilagay dito, tinataktak yung bata. Sa totoo lang po, mukha siya nakakatawa pero nakakaawa. Bakit? Namatay siya kasi walang may alam kung paano mag-CPR. Eh dito tayo sa lubang, nakapalibot sa atin yung bodies of water. Malapit tayo sa coastal area. Okay? Andyan tayo sa sea boundaries. Tumatawid tayo sa dagat, kada biyahe. Kaya importante po na dapat may alam tayo dito. Naintindihan po? Kaya nga sabi ko sa inyo, binigay ko sa inyo yung general idea na basta walang pulso, walang hininga. Pasok ba siya sa CPR? Ha? Pasok yan. Natusok dito. Yung katulad ng pinag-usapan natin, dumudugo. Nilagyan mo na ng tali, ng pressure. Kaso, hindi matay. Nawala, chinek mo, nawala ng pulso, walang hininga. Kailangan pa niya ng CPR? Pasok po sa lahat. Kaya nga binigay ko na yung general idea na yun. Naintindihan? Question pa? Sige po. curious lang po. Di ba yung Asa ba yung ano natin? Pag-mic ka para madinig ng iba. Curious na ako, sir. Yung, Kaya ka nga nagtatanong eh. Oo. yung kung ano, yung pamamatay lang, diba sa bahay naman tayo, hindi naman. Oo. Ang ginagawa lang kasi, Oo. inibiki lang, sir, kung meron pang Natatakot ako eh. Patay na agad eh. Hindi na ba yun kailangan ng CPR? Kasi kung sa ospital siya namatay, di ba, inawit siya nire-revive. Okay. Sige, bigyan natin ng ano. Ganito po. Yung kumbaga yun sa mga bahay na mapag-aabutan na pagkamatay. Lalo na yung may mga edad. Tama po ba? Yung mga may edad, may sakit, iniuwi na dito. Di ba? Yung mga ganyan. Kailangan pa ba natin silang bigyan ng CPR? Ang pinaka magiging basihan nyo po dyan, kung gusto pa ng pamilya. For example po, bakit kung sinabing gusto pa ng pamilya? May mga pamilya kasi natanggap na nila na yung kanilang kamag-anak ay mawawala na. Yung nasa isip nila ay mas mainam na kaysa makaramdam pa siya ng sakit o paghihirap. Naintindihan po? Kaya maluwag na sa puso nila na sila ay i-let go. So, kaya katulad sa iba, inuuwi na sa bahay kasi most likely tanggap na nila. Pagka talagang nawala na siya ng hininga, wala siyang pulso, talagang kadalasan, hindi mo na siya isi-CPR. Yung ginagawang pag-BP, confirmation na lang siya kung talaga bang wala. Di ba pag nag-BP tayo, pag nirinig siya, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ano ibig sabihin pa ng tuk-tuk-tuk-tuk? Merong pintake. Pag may pintake, ano ibig sabihin? Buhay pa, may tibok pa yung puso. Pag wala ka na narinig nun, ibig sabihin, patay na siya. Ginagawa lang yun para kung siguraduhin na talaga siyang patay. Or wala na. Okay? Pero, kunwari, hindi sinasadya, nasa bahay, hindi matay, walang sakit, biglang nagulat ang pamilya. Okay? Nasa bahay lang, wala man siya sa ospital. Nagpaalam ka ngayon. Di ba sabi ko kanina magpapaalam? Magpaalam ka ngayon. O, train lang mo. Subukan kong i-revive or i-check mo siya kung kailangan pa niya ng CPR. Pumayag.
tsaka mo gawin. Pero yung dun sa mga may edad na, wala na, or mga matatanda na kadalasan, hindi na siya talaga advisable. Kasi tanggap na ng pamilya. Ayan po. Ayan po si Sir Chris. Kahit ako nakita natin na bawa, wala na ang buhay. Kung kaya ko, sasabihin mo na, wala ko patay, mga patay, biglaraan, napatay, bigtin. Doktor Wala lang. ko mga patay, biglaraan, napatay, bigtin, doktor. Doktor lang. Wala po ba, di ba po, tayo po, may square. Nakita po natin, normal, bigtin na, pakita mo yan. Huwag po kayo magbibigyan, kasi dito natin expertise yun. May karapatan na po doon, doktor. Pag umiling Kaya po na. nakikita niyo po, kahit na pag-dito na namin sa hospital, kaya alam namin na kumbaga, skill na talaga. Hindi po kami, dinadala pa ito namin kasi inaya po namin na doktor, mag-declare, Declare. Doktor. Ako, Pero madalas lang sir, yung sa mga bahay lang talaga, may mga bahay lang din talaga na, yun na, at tanggap na nila, hindi na nila pinapadala sa doktor o ano. Hindi na nagmamatter yun, kumbaga. Although doktor lang yung merong kakayanang good afternoon po, Mayor. Kumbaga, doktor lang yung may kakayahan na mag-declare or may karapatan. Pero pag tanggap naman na ng pamilya, hindi na siya nagmamatter. Kumbaga, okay na yun. Okay, basta tanggap na. Wala na kasi magiging kaso doon. Kumbaga, kasi nga, tanggap na ng pamilya. Okay? Naintindihan? So, pinakauli na lang po para matapos na tayo. Okay? Yung inyong, higirin po ng onte, yung mga, tapos, hilera po dito,